Ay, magandang araw po sa ating lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, eto, good news. Good news po sa mga DDS, syempre, no? ICC judge, no? ICC, no? Dapat kasama ICI, eh. Di ba? Kasi pag-iimbestiga nun, eh, talagang wala ka kwenta-kwenta, eh, no? Hindi, joke lang yon. O, ICC judge na nagbasura sa interim release ni PRRD. Iginigit ng kanilang soberenya laban sa sanksyon ng Amerika. Kasi alam niyo bakit? Ha? Hindi sa mga pabor na nagdala kay Tatay Digong doon sa dahig na pabor kayo kasi galit kayo kay Tatay Digong. Tama? Galit kayo, tanging yun lang ang ganting nyo para makapuntos kay Tatay Digong at sa mga Duterte, dalhin siya sa dahig. Pero, kung hindi sa pagkatao ni Tatay Digong pala, halimbawa, sa ibang pagkatao o ordinaryong Pilipino, tsak hindi kayo papayag eh. Oo, hindi kayo papayag na dito gusto nyo litisin sa Pilipinas. So, ano ang iniingatan natin? Yung bang Pilipino, munting kaalaman, kinakampihan mo naman yung kriminal. Hindi ko kinakampihan. Sabi ko nga, dito litisin eh. Diba? Dito ikulong. Gusto nyo sa bilibid eh. Diba? Ikulong eh. Walang problema. Ano iniingatan? Ayan, tulad ng sinabi ng IEC judge. IEC judge na nagbasura sa interim release ni PRRD na si Ibanez. Iginigit ang kanilang soberenya. Biruin mo, naghanap ka ng soberenya, samantalang yung bansa, na marami kayong naagrabyado, humihingi ng soberenya sa inyo. Di ba? Na interim release ng Tatay Digong, isa ang Pilipinas, pero hindi nyo napagbigyan. Matanda na yung tao. Hindi naman pakakawalan at hindi naman ilalagay sa magandang kalagayan sa Tatay Digong. Ikukulong naman din sa Pilipinas, pauwiin lang para madalaw ng mga kaibigan at mga kamag-anak. Di ba? Tama, mali. O ngayon, natataranta sila laban sa sanksyon ng Amerika. Eh, siyempre si Donald Trump. Di ba? Idol. Donald Trump, salamat sa iyo. Di ba? Nasaan ang soberenya ng bansang ito? Dahil ang mga bangko ay independyente. Bakit sila dapat mapasailalim sa mga polisiya ng Amerika? Oy, ma'am, baka kapapanganak mo lang kagahapon. Ma'am, hindi mo ba alam, ma'am, kung gaano kalakas ang Amerika, ma'am? Kung gaano, Ito, pakita kita ng sample. Ayan, Bakit di mo nakikita to? Ma'am, bago mangampanya si Trump, nangangampanya pala, ito pinagsisigawan nila, Make America Great Again. Di ba? Ibig sabihin, dati nang malakas ang Amerika, dahil sa iba, syempre, lalong lalakas ang Amerika nung si Donald Trump ang naupo. Di ba? Baka nakalimutan nyo to, ma'am. Di ba? Kaya syempre, obvious na si Trump ay talaga gumagawa ng hakbang para ang Amerika maging great ulit. Ma'am, di ba? Okay, basahin pa natin yung iba pang Mamaya makikita nyo, talaga nagdrama siya. Nagdrama po si Madam. Dahil yung bank account niya po na-freeze. Tapos, yung mga kamag-anak, eto malupit. Yung mga kamag-anak, di ba dapat pag ICC lang, dapat ang damay sa passport, pati, mga visa, di ba dapat siya lang sa ICC? Hindi, pati kamag-anak. So, hindi ko malaman dahilan kung yung ba bakit na-cancel dahil ICC sila o talagang bata sa US na mahigpit ang Amerika. Hindi natin alam, no? Pero sa nakikita ko, malaking possible dahil sa ICC kayo, eh. Di ba? Kasi nakita nila, eh. Kayo ba pumutok ang pinakamaingay ICC? Kayo pumutok? Kay Tatay Digong. First time na history na may sumuko, na may isinukong ibang bansa. Ibang bansa ayaw nilang isuko ang kanilang tao. Pero may first time sa Pilipinas, isinuko nila ang kalahi nila doon dahil pinauna nila yung galit, hindi itong talino. Inuna nila galit nila kaysa talino. Isa lang ibig sabihin nun, weak leader. Hindi si BBM, ha? Di ba? Napakasimple na naman eh, di ba? Great America, make America great again, di ba? Yan na napapala. Basahin natin. Nasaan ang soberenya namin? Tinanong na namin niya ilang bilyon beses na mga Pilipino pinaglaban ng Senator Rodante Marcoleta at ibang mga religious group. Nasaan ang soberenya ng Pilipinas? Kaya ngayon sinasabi mo,
talaga naman talaga, no? History repeat itself talaga, no? Talagang, ewan ko, parang ganon. Tahas ang kinwestiyon ng ICC Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza ang soberenya ng Europa at Netherlands matapos umano'y mag-overcomply ang mga bangko sa US sanction laban sa mga opisyal ng International Criminal Court. Ang sabi ng mga anti-DDS, yung mga loyalista, talaga naman ang mga visa, mga bank account sa iba't ibang panig ng mundo, inaano ng US eh. Hindi Ba't ba pinagbibintaan mo Amerika? Ito mga loyalista pinagbibintaan ng Amerika. Sa ICC lang to, ayan o, International Criminal Court, laban. Sanction. Alam mo ibig sabihin ng sanction? Hindi sinanction ni Trump ang buong mundo. Ang sinanction ni Trump, ito, allegedly International Criminal Court. Basahin nyo, magbasa kayo sa mga routers, sa mga iba pang site. Okay, magbabasa kasi kung sa site ng Pilipinas, gawa ng vlogger lang sa Pilipinas. Vloggeran lang yun. Sa isang panayam, kinuwento ni Judge Ibanez, nakipagpulong sila sa iba't ibang apektado hukom na opisyal ng Dutch Ministry of Foreign Affairs, Economic Affairs, kung saan direkta niyang inilahad ang kanyang pangamba kung susunod agad ang mga bangko sa polisiya ng Estados Unidos, ano na ang saysay ng soberenya ng bansang Europe? Ngayon, binabato nyo ang soberenya, naniniwala kayo sa soberenya. Pero yung Pilipinas, yung mga tao sumisigaw ng soberenya, saan? Takip tenga kayo, takip tenga kayo sa amin. Anong katunayan nagtakip kayo ng tenga sa amin? 3 beses nag-interim release, nag-apply sa Pangulong Duterte, pinagbigyan nyo ba? Hindi naman si Pangulong Duterte ang pinapakawalan namin eh. Yung kalayaan namin na matagal nang iningatan namin. Pero muling, inagaw ng ibang bansa ang kapiranggot na tinatawag na soberenya. Yung kapiranggot na yon, malaking bagay sa amin yon. Tama, mali? Diba? We're the soberano. Nasaan soberenya ng bansang ito? Dahil ang mga bangko na independyente, bakit mo sisisi yung Europa? Great America again. Salamat sa iyo, Mr. Donald Trump. Salamat po sa iyo. Ikaw pong pinaka-idol ko sa lahat ng leader sa buong mundo. Pangalawa si Netanyahu, yung sa Israel. Paborito ko talaga si Netanyahu din eh. Ayon kay Judge Ibanez, ang kanyang mga anak account ay European banks ay nasa prinsipyo dapat hiwalay sa impluensya ng US foreign policy. Gayunman, dahil sa takot ng mga institusyon na posibleng parusa mula sa Washington, agad umano'y nilang ipatupad ang pag-freeze ng account at pagkansela ng mga serbisyo. Ay, damay-damay na. Giniit ng hukom. Ang ganitong sitwasyon ay hindi lamang usapin ng personal na abala, kundi isang seryosong issue na extraterritorial control kung saan ang desisyon ng isang makapangyarihang bansa ay umabot sa nangingibabaw na loob ng ibang jurisdiksyon. Ganun talaga yan, ma'am. Kayo nga. Bakit kayo nauna sa Pilipinas? Di ba sabi niya, hindi na tayo member ng Rome Statute ata yun? Pero pinagpipilitan dito ng mga sa Pilipinas para yung maibsen lang yung galit nila. Mapagbigay yung galit nila kay Pangulong Duterte. Di ba? Matatanda ng issue ng soberenya rin ang iginiit laban sa ICC matapos iparesto ng Pangulong Duterte. Ayan! Karma is real! Di ba? Sensya na, mama. Ganun talaga ang mundo, ma'am. Ma'am, hindi lang po sa pagiging ICC judge. Ganun talaga ang mundo, ma'am. Bilog, ma'am. Bilog po. Minsan sa taas ka, minsan sa baba. Pero kung nangaapi kayo, hindi na kayo aangat. Sabi niya, ang nagpapakumbaba, inaangat. Binabagsak ka nagpapakataas. Ito ba? Ito pa. Anak ng ICC judge na nagparusa sa interim release ni PRDT, damay sa sanction. Kamag-anak, pamilya, damay. Sa US visa, kinansila. Uy, mahirap magkaroon ng US visa. Kinansila. Sabi ng mga bugok na loyalista sa kapinklawan, diba? Yung iba lang. Nagkakansila naman talaga ang Amerika ng ngayon ng mga passport kasi naghihigpit sila Hindi kasi kayo nagbabasa Kaya yung paniniwala nyo, lulusot na naman kayo. Kinakampen nyo na naman yung ICC. Basa-basa rin kayo, wag puro balita ng Pilipinas. International news din basahin mo. Bigyan ko kayo ng tip. Eto, may kinalaman talaga sa ICC. Sa susunod, mapapakinggan nyo sa akin. Huwag kayo magala sa ibang talakayan. Kung bakit.
Huwag kasi kayo basa ng basa sa Pilipinas. Dito kasi sa Pilipinas, halos dito puro chismis yung balita. Sa ibang bansa, yung mga international news, talaga mga sensitive yan. Nakatanggap ang anak ko sa email ng kansilado na ang kanyang US visa. I have, wag natin basahin niya, in English lang, tinagalog lang. Hindi. I have a daughter who served in senior professional role and they sent her an email saying that they had canceled her US visa without any explanation. Bakit yung kay Tatay Digong may inexplain ba kay Tatay Digong? Nakapag-explain ba siya? Inunawa nyo ba siya? Matanda na siya? Nanghihina na siya? Dito dapat litisin sa Pilipinas? Anong ginawa nyo? Kinansela mo, binasura mo ang interim release si Tatay Digong. Di ba? Luzon, Visayas, Mindanao, nasasaktan sa ginawa niyo po, madam. Di ho ba? Nasasaktan. Ultimo mga bagong panganak, ikukwento namin. Kinukwento namin sa kanila. Yung ginawa niyo po. Di ho ba? Ito, anak ng ICC judge, direktang tinamaan ng US sanction. Sabi ko naman sa iyo kasi ba naman, si Putin, nalaman ng ibang bansa, sabi ko sa inyo yung ginawa kay Tatay Digong, hindi yun nagtakip-takipan ng ibang bansa. Kasi leaders din sila Si Putin, si Netanyahu ng Israel, si Putin ng Russia, tatama, alam na, masaya sa North Korea si Kim Jong, malamang alam niya yun na may napunta sa ICC. Isa na doon si Tatay Digong. At syempre, pag nalaman nyo, maa-alerto sila. Teka muna. Paano kung mangyari sa akin yun? Paano kung what if isang araw bumaba ako sa pwesto mangyari sa akin yun? Pwede pala mangyari yun. Kalaban ako sa politika, lahat naman ng bumundo. May politika di ba? Panahon pa ni Cristo politika na lalo pa kaya ngayon. Isipin syempre ng isang leader ng bansa na makapangyarihan at syempre na mabababa rin sa pwesto yan. Paano someday ako'y bumaba sa pwesto, ma-ICC din ako? Na-alerto, syempre, ma-alerto sila. Isiniwalat ni ICC, Jose Bañez Carranza, na hindi lamang siya ang tinamaan ng US sanction, kundi pati ang kanyang anak ng isang international lawyer na bigla lamang kinansela ang US visa na walang paliwanag. Sabi ng mga loyalista, talaga naman daw ang US naghihigpit. Kaya hindi naman daw sa ICC talaga to. Hindi, ICC, sanction! Nang sa-sanction ba si Trump ng ibang tao sa hindi ICC? ICC, di ba nag-warning na siya sa ICC? Kasi, ang ano diyan kasi, may mga kaibigan na ibang bansa. Nakaba, si Putin, kaibigan mo. Kaibigan mo si Netanyahu. Nabalitaan niya ng inuhuli yung mga yok. Siyempre, lahat ng mga kaalyado, pakinggan mo natin, hindi kayo pakinggan natin ang buong kwento. Ayon sa hukom, dahil sa kanselasyon ng visa, hindi na makadalo ang kanyang anak sa capacity building activities, international conference, at professional engagement sa Estados Unidos, kahit wala itong kinalaman sa anumang kaso o desisyon ng International Criminal Court. Buong diin ni Ibanez na ito ang pinakamasakit na bahagi ng pinataw na parusa, ma'am. Ang pinakamasakit kung makulong ka. Tapos pinapauwi ng bansa, nakikiusap yung taong bayan. At sinusulong nyo against criminal humanity, mas masakit yung ginagawa nyo sa Pilipino na hindi nyo pinapabigyan ng interim release si Tatay Digong. Ma'am, ganun kasimple yun, ma'am. Di ba? Sabi niya namang ibang Pilipino patayin nyo na kami. Di ba? Patayin nyo na kami ng literal. Huwag nyo lang kami apihin. At para na kami pinahiya nun. Ang pinakakapansin-pansin, ang pinakamahalagang bagay nito ay hindi lamang laban sa amin bilang mga hukom na sanksyon dahil sa aming trabaho, kundi laban din sa aming pamilya. Sa aking kaso, naapektuhan pati ang bisa ng aking anak. May anak akong may mataas na posisyon sa kanyang proporasyon at nakatanggap siya ng email na kansilado ang mga kanyang US visa nang walang paliwanag. Tatay Digong din po, hindi nakapagpaliwanag. Dahilan upang hindi na siya makabiyahe sa Estados Unidos para sa capacity building. Pagdalo ng conference o professional gawain, isa siyang international lawyer. Kaya ito talaga ang pinakamalungkot na bahagi ng sanction para sa akin. Ma'am, deserve, sabi niya ni Kim, deserve. Di ba? Yan sabi ko sa'yo, sanction. Ito.
Tsorya lang. Pag hindi tumigil tong mga to, isa-sanction ngayon ni Trump na chismis lang, maaaring si BBM masanction. Hoy, di ba? Kasi ano sila eh. Sumisimpatsa sila dito eh. Sabi niya Tatay Digong eh, my friend Trump, my friend. Malamang, alam ni Trump to. Sabi ko nga, kung manalo si Sara bilang presidente ng Pilipinas, at nalaman ni Trump, naabutan ni Trump, na si Sara, tatay niya nasa ano, baka tulungan to eh. Di ba? Hindi pa babayaan eh, kung maging alyansa ni... Kaya nga, hindi nakikipag-alyansa yung, siguro tsorya ko lang, tsorya, huwag niyong paniwalaan. Siguro kaya ayaw makipag-alyansa ng, ano ngayon, ng talagang sa Amerika ngayon, ng, alam na, administrasyon, baka kasi mapakawalan si Duterte. Silipin ni Trump eh. Bakit si, nandun? Pakawalan niya. Di ba, malay mo, di, ano yun, chismis lang yun. Dagdag pa ng hukom. Ayon sa kanya, mga kasamahan sa ICC hindi isolated case sa kanyang karanasan. May mga asawa at anak at ibang judges na nawalan din ng bank access, visa at digital services. Dahil sa over-compliance ng mga institusyon, financial sa US sanction. Matatandaang si Judge Jus del Carmen Ibanez Carranza na nagbasa ng matibay na pagbasura sa interim release ni dating Pangulong Duterte. Yan ang sinasabi natin sa inyo. Di ba? Alam mo talagang parang may hawig, no? Hindi kaya nabasa ni Trump to, tapos talagang nakita, uy, talagang hindi po pwede to. Na-warning. Kumbaga, nalaman ni Trump yung nangyari kay Duterte, na-alerto sila sa nangyari. Di ba? Na-alerto sila. Di ba? Teka muna, baka mangyari sa akin to someday. Di ba? Mga ganyan, di ba? Anak ng ICC judge na basura. Mamaya-maya na ito. Hindi, mamaya na yan. Ayan, bagbasa tayo ng ilang comment lang para aasarin ko yung mga ano. Darating ang araw, ganyan ng mga Pilipinas. Hindi mangyayari yan. Kasi dito, ang priority nila dito, sarili nila. Sa ibang bansa, ang priority yung mga tao na kung saan nagbabayad sila ng tax. May anak ka, may din si PRRD, ma'am. Ngunit it's a tie, karma is real. Tama, nakikiusap sa inyo mga anak ni Pangulong Duterte. Nakinig ba kayo? Ha? Nakinig ba kayo? O ngayon, ito. Lalala pa to, maniwala kayo sa akin. No? ICC ginagamit si BBM sa politika para makulong nila kung sino ang gusto nila kulong. Account freeze na magaling Intel na Amerika, nalaman siguro na malaking lagay sa Pilipinas. Deserve sana pa dito sa deserve sana pati dito dito may patawadin din, may mapatawan din. Buti pa US press may ginawa. Dito walang gagawin. Wala. Isipin nyo, soberenya. Kung ang soberenya nga isinuko, what if pa kaya tayo na maliliit lang na Pilipino? Sige nga. Kayo naman, logic na naman. Di ba? Lord, thank you po. Daming luha ako sa tatay namin. Matanda na siya at ibalik sa inyo amin. Marami talagang kinansila US visa ni policy trap. Daming foreign US nawawalan tuloy ng work local dito. Lulusot ka pa! Marami talagang kinansilang US visa. Marami nga. Pero nakikinig ka ba sa kwento? Sanction! Ining! Lola, sanction! Sa ICC po, yung sinasabi mo, may pagkansila talaga ng mga visa kasi naghihigpit niya ang Amerika. Pero sa kalagayang ito, sanction po yon. Hindi ka po nakikinig. Buti nga. Ngayon sabi, buti nga. Sana sa'yo itong message na to. Mahilig kasing mag-ilam ang ICC sa mga bansang gumagana naman ng hustisya. Yan. Dito sa Pilipinas kasi, parang sinasabi nila, hindi gumagana ang hustisya. Oo, bentalo nga eh. Di ba? Buti nga. Sinasabi mong saddest part of your life, bilang isang ina, nararamdaman mo ba ang sakit? Ano din kaya ang nararamdaman ng anak ni PRRD nung hindi niyo pinagbigyan kahit ang kanyang pansamantalang paglaya? Pansamantala naman, di naman paglaya eh. Pansamantala na naman eh. Anong ginawa niyo? Sige nga. Hihingi kayo ng soberenya. Yan ang sinasabi ko sa mga loyalista. Hindi kasi wala kayong pakialam sa soberenya ng bansang ito. Di ba? Ang tawag dyan, alam mo tawag dyan, salot ng lipunan. Di ba? Yung mga walang pakialam. Sana totoo ang balita, hindi fake news. Hindi naman fake news, basa mo na eh. O naman, Kayo ang dapat inaalam nyo kung tama ba ang pagdakip kay Tatay Digong. May halong politika.
Alam nila yan, kaso nga lang syempre, takam na takam yung mga yan. Takam na takam kami manghuli ng tao para sumikat kami sa buong mundo. Dapat talaga, alam mo eto, mamaya na yan. Dito muna tayo kay Dr. Richard Eric Mata. No? Pinayagan kasi ng ICC na ma-bypass ang due process sa pag-aresto ng isang dating Pangulo at malinaw na ito na may bahid ng politika. Pero sila ay nagpakunwaring bulag sa mga paglabag na ito. Talaga. Nakita ngayon ng mga leaders. Ayan na. Alam mo, sanib puwersa. Alam mo ito pwede magsanib puwersa ang mga leaders. Si Trump, si Putin, si Netanyahu, para yung ICC na yan, buwagin at mabura na totally sa buong mundo. Sorry ako na naman yan. Huwag yung paniwalaan. Pwede, may possible. Pag yan hindi tumigil sila sa kakaganyan kay Trump, pati kay Putin. Kasi di ba may sabi niya na balita, may arrest warrant si Putin ng Russia, arrest warrant kay Israel Benjamin Netanyahu ng Israel, tapos kay Trump wala naman, pero may sanction siya na ipapataw. At sana kung nagkaisa tong mga leaders na to at magsanib puwersa, ay malamang mabubuwag tong ICC na to. Di ba? Di ba sabi ni Trump nakaraan, bibigyan yata ng 10 araw o 20 days. Kung hindi tumigil, parang didigmain niya ata yung isang bansa. Sino ba? Totoo ba yon? Di ba? Pang hindi tumigil, di ba? Di ba nangilam na ang US nakaraan sa digmaan? US yan, tandaan nyo. Di ba parang ganon? May balita ba? Nahalakap ko ba yung balita na yun? Hindi ko lang kung parang ginib ba, chismis lang. Parang totoo Di ba? May ganon? Nakita ngayon ng mga leaders ng iba't ibang bansa na isa itong delikadong president na pwedeng gawin weapon laban sa sino mang leader ng kanyang katunggali. Dahil dito, ramdam ng ngayon ng mga ICC judges ang pressure at init ng mata ng ibang world leaders. Ayan na, mainit ang mata ng world leaders pala, na alam nilang kapag nilalampas ngayon, pwede rin silang tamaan sa susunod. You brought this to yourself, judges. Translation. ICC allowed due process to bypass and the arrest of former president. Wala, in English lang. Yan siya sabi natin. Di ba? Baka yung world leaders sakatay ka muna. Bakit si Kim Jong-un? Hindi naman sa bagay, di lamang ginagawa masama yun no? Bakit? Pag ginalaw nila si Kim Jong sang North Korea, di ba? Pag, ewan ko, mahuli nila yon. Ewan ko, ma-arrest nila yon. Di ba? Si Kim Jong, yung sa North Korea, try nyo. Di ba pang kayo? International. Di ba pang international kayo? Dapat wala kayong kikilingan. Di ba? Sige nga. Bakit wala namang ginagawa kasi si Kim? Di ba? Pero may balita, di ba? Pinasugod yata yung mga tauhan ng ibang North Korea doon sa Russia para sa Ukraine. Di ba? Nakaraan Tapos balita, ayon sa chismis, yung North Korea daw pinagsuot ng Russian ng mga sundalo para sumugod sa Ukraine, kaya dumami din taon ng Russia laban sa Ukraine. May ganun may natopic ko nakaraan yun Ewan ko totoo yun, di ba? Kaya ngayon, maaaring magsanib puwersa po ang mga world leaders natin para burahin ni Trump tong ICC na to. Di ba? Totoo naman, di ba? Ayun. Dito muna tayo dumako. Mamaya tayo magbasa ng mga comment, Mamaya. Ito muna. Pasasayahin ko muna kayo, Pasasayahin ko muna kayo dito. Sandali. Pasasayahin ko kayo dito sa balitang ito. Well, I think that there are some difficulties because these sanctions from the United States are designated to block property and to ban immigration. And essentially, they're intended to block our bank accounts, not only in the United States, which for me is of no significance, but also in Europe. But the thing is that in Europe, the accounts we have are in European banks that normally should work independently from any policy of the United States. So at the beginning, I was called from the bank, I wouldn't say the name now, to announce me that they were canceling my credit card.
and that I couldn't move any bank account in dollars. I couldn't touch it because they are like kind of freeze. Um, well, and then we discovered that I couldn't make even an Uber, I couldn't ask even an Uber meal or an Uber taxi. I couldn't use Western Union where normally I send money to my country for the maintenance of my house. Simply Western Union has freezed my money without any explanation. Without any explanation. Bakit, ma'am? Pag kayo, without any explanation, hindi kayo papayag. Pero pag Pilipinas, without any explanation din, papayag kayo. Nadalhin si Tatay Digong, wala naman kayo hindi nyo anong katunayan na pumayag kayo sa lahat ng bagay na hindi pa, na masakit sa Pilipino? Hindi nyo nga pinagbigay sa Tatay Digong ng interim release eh. Di ba? Binasura mo, ma'am? O, tapos kayo naman nagaganyan? Ma'am, parehas lang po nangyari, ma'am. They Di ba? don't receive calls, they don't say nothing. Simply, it's done. Alam mo yung mga taong nagsasalita na tas ginagawa niya sa kapwa nila? Totoo lang. Ayaw mo magtapo ng basura. Ayaw mo tapunan ng basura yung tapat mo, pero ikaw nagtatapon ng basura sa tapat nila. Eh, paibabaw ka! Di ba? Ganun lang po yun, ma'am. Huwag kayo magreklamo pag yung bagay na gawa niyo na rin. But the most interesting thing or terrible thing here is that the sanctions are not only against us, the judges, for our job, but against our families. In my case, they affected also my daughter's visa. I have a daughter who is a high-level professional also, and they sent an email to her saying that prudently they have canceled her visa without any explanation. So the United States. So preventing her to go in for some capacity building, giving conferences, or making business in United States. She's an international lawyer, so it's really the most sad part for me of the sanctions. And also, I have heard from my colleagues that the sanctions have affected their husbands, their wives. Doon talaga, ma'am. Kaya nga sabi natin nadamay pamilya, nadamay anak. Lahat ng tumutulong ata sa ICC na dadamay. Ba? BBM. Huwag naman sana. Pero, siyempre, di ba? Sabi ko nga, wala namang kinalaman si BBM dito eh. Wala kinalaman. Si Trilling meron sabi. Hindi naman si BBM, naabutan na ni BBM to eh. Yung kaso dyan eh, kay Tatay Digong eh. Pero, nung ikaw na nakaupo at pinabayaan mo na isang Pilipino kalahi mo na dinala doon sa ibang bansa, para mong ipinagkangulo talaga ang Pilipinas. Di ba? Tama, mali. Hindi na bilang Tatay Digong, bilang kalahi mo. Little children, etc. So this is this is the worst part. For me, I don't have I come from Peru and Latin America, and we are not so used to have the digital accounts. I don't have PayPal, I don't have Amazon accounts, but my colleagues, they have, and they now cannot use their accounts. Also, in my country, I cannot move my accounts in dollars. They say that I am ineligible to move my accounts, my own accounts. So this is the way we cannot buy flight tickets, etc. But just to highlight that why the judges now and this court is not deterred, because at least in my case, and I think that I am speaking for my colleagues, we don't think, at least me, I am not here because I need the job. I'm not here because I need the money. I'm here because I feel that I have a mission for humanity. The work of the International Criminal Court is for humanity, as Nelson Mandela said. The cause of the International Criminal Court is the cause of humanity. And this is why we are resilient, and this is why we need not only to stand together as judges, but the entire international community needs to do that. Because as such, we are working also, as always, for peace and global security. But still, I am Latin American, still I am Peruvian,
So we are very resourceful people in my country. So I'm having my strategies which I won't reveal. But it is true that living in Europe, where you don't use digital, you don't use cash. Ma'am, Great America, Make America Great Again. Yeah. Makapangyarihan ng Amerika, ma'am. Ma'am, 'di ba? Yun lang yun, ma'am. Talaga ako payag ako eh. Gusto ko maging makapangyarihan ng Amerika talaga sa buong mundo eh. 'Di ba? Ako payag ako eh. Yeah. It's very difficult to carry out. But none of this have or deterred us as judges, because those sanctions are designated to attack our independence as judges, and we are not giving up our independence. As judges, we are more united than ever, and we are carrying out our daily functions with the best of our abilities, although it has impacted the court, the personnel, morale, and etc. But now we are doing well. I think that the court has proven to be very resilient, and the judges as well. Well, I would say that at the beginning it was very difficult, but we gathered with the judges, the affected judges, we gathered with the Dutch authorities, from the Ministry of Foreign Affairs, also from the Economic Affairs. So we asked them to support us in a very practical manner. I remember that I said to these high officials that I feel defenselessness, because if they can do nothing, if they are doing over compliance of these sanctions, then where is the sovereignty of this country? Because Sige, paglaban mo, ma'am. Kaya mo yan! Kaya mo yan! banks are independent. Why they should be subordinated to the American policies? I think that this impacted in the authorities, because we also, all the colleagues, we yeah, narrated how we were doing and the difficulties. And as they feel, I think, a little bit ashamed. And then next day, I received a call from my bank announcing me that now I could move at least my account in dollars to be converted in euros, so I can have the disposition of my assets. So that was a good issue. And now I think that because the register of the court has made some arrangements with the bank, for the moment we can use our money in euros, but you know what will happen in the future. Now, European Commission. I think that it has been clear during this week that everybody, at least in the speech, are supporting us. But what we are asking are practical measures. What we are asking is action. We need the support of the entire world, but we're in Europe now, and Europe is a powerful structure. The European Union is a powerful structure. They should react as such. They cannot be subordinated to the American policies. I think that they should do something else than only say that they show solidarity with us, because solidarity is not only a word. It should be enacted, as you said, with practical measures, legislative measures, and others to support the court, not only to support the judges, but to support the system of Rome. Because with these sanctions, which is affected, it's not only the judges, we are just individuals, we are just persons. Probably we will be gone in the next years, but they want to affect the system of Rome, the system of the court, where we deliver justice for the victims, the most defenselessness and vulnerable victims who nobody listens. So they are the affected ones with this. And I think that this is the reason, because not only the European Union, not only Europe, but the entire world should support this. Even the Wag, people from the United States of North America. wag yun yung paglaban, ma'am. Huwag yun yung paglaban, ma'am. Di ba? Yun lang yun. Tanggapin natin kung ano yung binato nyo, ibabato rin sa inyo. Sabi niya sa Biblia, pag binato, hindi ba naman, hindi naman. Pag binato ka ng bato, bato yung tinapay. No? Dito kasi sa kalagayan nyo, ma'am, kung ano inani, sabi ng Biblia, yun din ang, kung ano tinanim, yun din aanihin mo. Ma'am.
Oo, sinabi ko, pag binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay. Sabi, suklian mo na mabuti. Pero tatandaan nyo, ma'am, pag nagtanim ka, kung ano tinanim mo, yun din aanihin mo, ma'am. Di ba? Oh. Oh, ito lang po, ganito lang po muna tayo. Magbasa tayo ng ilang comment lang. Mga ilang comment lang. Ha? Magtanim ka na lang ng kamote. B, buti nga sa inyo. Yan ang napala ninyo. Dapat isunod na din yung mga nag-group efforts na yung mastermind na nakaupo dyan na feeling powerful. Humiram lang ng power sa mga taong bayan na nag-feeling powerful na rin siya. Siya dapat ang unang tamaan ng sanction. Oh, tama yan. Ano yung ibig sabihin ng panghiram ng powerful? Binoto siya ng taong bayan. Pansamantala lang kayo dyan sa mga politika government. Ha? Huwag kayong umasan akala nyo sa inyo Pilipinas. Di ba? Ang iniingatan dito ng mga Pilipino, hindi lang mga resources, hindi lang agrikultura, hindi lang ekonomiya, kundi yung soberenya ng bansa na kung saan kikilalanin tayo kahit man lang konti sa ibang bansa. Di ba? Okay, hanggang dito lang po muna tayo. Abangan po natin at ibang sanction ni Donald Trump at mga allegedly na baka figure of speech na burahin tong ICC sa buong mundo. Diba? Allegedly. Paalam sa inyong lahat.